Nagbabala ang mga senador na tatapyasan palalo ang budget ng DPWH. Si Senator Joel Villanueva naman na nadadawit sa flood control scandal, muling dumipensa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sa ika-47 anibersaryo ng Jesus is Lord Worldwide Ministry, hindi sermon kundi pagilinaw ang ibinahagi ni Senator Joel Villanueva. Dumepensa siya sa pag-uugnay sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Git niya, siya ang unang nagbunyag ng irregularidad. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow! Diretsahan niyang tinanong si DPWH Secretary Vince Tizon kung normal ba na pakialaman ng district engineer ang unprogrammed funds at ipangalan pa ito sa isang senador gaya ng naging alegasyon laban sa kanya. Ang unprogrammed po kasi yan po ay sinasubmit ng Secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management for release. No, hindi po yan hindi po yan dumediretso sa either sa region or sa distrito. Don't you find it weird for a district engineer to say, ginalaw namin itong lump sum, ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc., ipinangalan namin sa isang senador? I'm not trying to defend myself here, Secretary. I'm just saying, how could that be? No, dito ho, he was under oath. Ang only goal natin dito, Secretary, is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito. Gate ni Villanueva, tutol siya sa paggamit ng unprogrammed funds. Kasabay nito, tiniyak ni Dizon na iniimbestigahan ng DOJ, Ombudsman at Interagency Anti-Corruption Council ang mga district engineer na sangkot sa anomalya. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, bukod sa tinanggal na higit 250 billion pesos na locally funded flood control projects, posible pa raw magbawas ang Senado ng 271.9 billion pesos sa iba pang proyekto ng DPWH. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, higit 6,000 proyekto ng ahensya ang may red flag. Kabilang dito ang mga walang station number, doble-doble o duplicate projects, hinating phases at ang pinakamatindi ay ang halos 946 reappearing projects na tila naulit kahit tapos na raw noong nakaraang taon. Reappearing projects, 946 projects worth 14 billion. Kung itatali ho natin lahat, kung susuma ho natin lahat itong red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. So, in other words, to give credit, nalinis na, pero meron pa rin ho natitira ng mga red flags. Pinapahanap na ng Senado sa DPWH ang kumpletong dokumento para mapatunayan kung lehitimo o hindi ang mga kinekwestiyong proyekto. Kung hindi, tatanggalin daw lahat yan sa 2026 budget. Isa pang problemang binanggit ng mga senador ay ang overpricing sa ilang proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa. Babala ng mga senador, posibleng tapyasan ng mula 20 hanggang 30% ng mga naka-line item na infrastructure projects ng DPWH kapag hindi nasolusyonan ang problema sa overpricing. Pangako naman ni Dizon, kasalukuyan nilang hinihimay ang costing ng iba't ibang proyekto ng DPWH para masigurong walang lulusot na overpricing. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.